Sa buhay natin, napakalaga pala na manatili tayo sa puno ng buhay, sa pinagmumulan ng buhay. Sino po ang pinakapuno ng buhay? Sino po ang pinagmumulan ng ating buhay? Ang Panginoong Hesukristo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama para pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Nawa patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. Kaya samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat, sa lahat po nanood, nakikinig dito sa Emmanuel TV Network, sa ETVN Philippines. At sa araw na ito, bago po lahat, ako po ang iyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At sa lahat po ng nais na magtanong o magbigay ng komento sa ating programa, maaari po, please comment down below. Amen? At sa araw na ito, napakaganda po ng ating pagninilayan. Ang sabi ng Diyos sa atin, babasahin ko po dito sa mabuting balita ng Diyos sa San Juan chapter 15, 1-8. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan, nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin nyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga na sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Amen. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sa ating narinig, ano po ang sinasabi ng Diyos sa ating pagbasa?
sinasabi sa atin ng Diyos ang katotohanan na kapag ang tao hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Sa buhay natin, napakalaga pala na manatili tayo sa puno ng buhay, sa pinagmumulan ng buhay. Sino po ang pinakapuno ng buhay? Sino po ang pinagmumulan ng ating buhay? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi ng Diyos ang katotohanan. Tinuturo ng Diyos ang landas ng kaligtasan. Tinuturo ng Diyos ang landas ng buhay. At ano po ang landas ng kaligtasan? Ano po ang landas ng buhay at katotohanan? Tulad na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan pala ang tao dadaan sa daan ni Jesus. Kaya nga, yung ating pagbasa ngayong araw na ito, na kung saan sinasabi ng Diyos sa atin, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, so ibig sabihin, walang sustansya, walang nutrients, walang sigla ang buhay kapag ang tao pala ay hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, para pala tayo mamunga at para pala magawa natin ang lahat ng bagay, kailangan ng tao na kaugnay sa Diyos. Kailangan nating makipag-ugnayan sa Diyos. Kailangan nating we have to connect to God. Dahil nasa Diyos ang sustansya ng buhay. Nasa Diyos ang buhay, nasa Diyos ang kagalingan, nasa Diyos ang kagalakan at ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ay aral sa ating buhay. Sinasabi ng Diyos sa atin, ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, ibig sabihin mga kapatid, para pala ang tao magawa niya ang lahat, para pala tayo mamunga, kailangan natin manatili sa Diyos. At paano tayo mananatili sa Panginoong Hesukristo? Marami nang nasasabi, nanatili ako kay Jesus sa Panginoong Hesukristo. Pero, madaling sabihin, pero hindi nakikita sa gawa. Paano natin masasabi na nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pinakapuno ng buhay sa Panginoong Hesukristo, kung ang tao tamad naman magdasal? Kung ang tao hindi nagdarasal? Kung ang tao tamad naman magbasa ng Biblia? O kung hindi mo siya makapagbasa, kung ang tao tamad naman makinig sa salita ng Diyos? Kasi maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos sa ating lahat. Ang sabi niya, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin niyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, para pala tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos, para tayo manatili sa pinakapuno ng buhay, sa pinagmumulan ng buhay, at yun ang Panginoong Hesukristo, kailangan pala manatili sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kailan tayo nakinig sa tinig ng Diyos? Kailan tayo nakinig sa salita ng Diyos? Kaya pala maraming tao lumalayo sa Diyos
nalalayo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi sila marunong makinig sa tinig ng Diyos. Ang laging gusto nila, sila ang masunod. Ang laging gusto nila, sila ang pakikinggan. Kaya ang paniniwala ay mali. Pero sinasabi ng Diyos, maling-mali kayo. Kasi sinabi ng Diyos sa atin, bakit hindi ninyo maunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi nyo matanggap ang aking aral at tuntunin. Sapagkat kung anong gusto nyo, iyon ang inyong ginagawa. Diablo ang iyong ama. Sa simula pa lang, siya ay mamamatay tao na. At hindi makikita sa kanya ang katotohanan. At likas na sa kanya ang kasinungalingan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So mga kapatid, sinasabi ng Diyos, kapag ang tao hindi marunong makinig sa salita ng Diyos, kapag ang tao hindi marunong maniwala sa mabuting balita ng Diyos, malalayo ka. Lalayo ka sa Diyos. Dahil ang hindi pagsunod sa Diyos, ang hindi paniniwala sa Diyos, sabi nga ng Diyos, ang hindi nananalig sa akin, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, para tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos, we have to be humble. Amen? Kailangan natin magpakumbaba na malaman natin ang katotohanan na ang puno ng buhay ay na kay Jesucristo. Siya ang puno ng buhay at tayo ang mga sanga. Maraming mga sanga pero iisa ang puno at yun ang Panginoong Jesucristo. Amen? So ibig sabihin, kailangan tayo magkaisa. Magkaisa tayo sa ating pananampalataya na tanging na kay Jesucristo ang daan ng buhay. Na tanging na kay Jesucristo ang daan ng kaligtasan. Na tanging na kay Jesucristo ang daan ng katotohanan. At kung ikaw ay liliko, kakaliwa ka, kanan ka, maliligaw ka. At pag naligaw ka, dahil hindi ka sumunod sa daan ni Jesus, ikaw ay mawawala sa pinakapuno. Ano ibig sabihin nito? Tulad ng isang puno, kapag, di ba ang sanga, kapag nanatili ang sanga sa puno, makikita mo malago siya, mabunga siya. Pero kapag pag ang sanga na ito ay nabali, natutuyo siya, nalalanta siya. Amen? At sinasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos ay tulad ng hamog sa damuhan. Dahil ang lahat ng nais ng ang nanaisin ng Diyos ay nagagawa niya. So ibig sabihin, para pala tayo sumariwa, sumigla, magkaroon ng buhay, ng galak, pag-asa, kailangan nating makipag-ugnayan kay Jesucristo. Kailangan nating makinig sa Diyos. Kailangan nating sumunod sa Panginoong Jesucristo. Amen? Paano tayo manatili sa Diyos kung number one pa rin sa iyo ang pera, ang kayamanan, ang mga alalahanin sa buhay? Paano tayo manatili sa Diyos kung number one sa iyo ang cellphone, ang gadgets? Na kadalasan, wala ka ng oras panahon sa Diyos, maging sa iyong kapwa, dahil sa kaka-scroll ng cellphone ng gadgets. Kaya maraming tao, magulo buhay, mabigat ang buhay. Maraming tao, lito lupaypay, malungkot. Kasi bakit? Nalalayo sila sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Kasi kailangan natin ang tulong ng Diyos, ang lakas ng Diyos. At para tayo ay magkaroon ng lakas, para tayo magpanibagong sigla, para tayo ay gumaling at magkaroon ng buhay na ganap na kalugod-lugod sa Diyos, kailangan natin magbalik loob
sa pinagmumulan ng buhay at yon ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos sa ating lahat, sinabi niya, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, pinuputol, sabi ni Lord, ang bawat sangang hindi namumunga ay kanyang pinuputol at kanya namang pinuputulan at nililinis at ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Diyos? Matalinghaga, pero ito lang nais na sabihin ng Diyos sa atin. Para tayo ay luminis at lalong mamunga, kailangan nating alisin ang pride, ang kataasan, ang katigasan ng ulo. At para tayo malinis at mamunga ng sagana, kailangan nating tanggapin, unawain, paniwalaan ang mabuting balita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Amen? Kasi minsan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng bagyo-unos ng buhay, ang tao kadalasan walang laban sa bagyo ng unos. Walang laban sa masama. Kasi bakit? Kung may walay siya sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan, na wala sa kanyang protection from God. Kasi ang magliligtas sa atin sa masama, sa kapahamakan, lalo na sa kamatayan sa impyerno at sa aksidente, hindi ang ating ginto, hindi ang ating pilak, hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating kasikatan, hindi ang mga bilyones. Ang tanging magbibigay sa atin ng kaligtasan upang manatili tayong buhay at hindi matuyo at hindi itapon sa impyerno. Kailangan nating sundin, paniwalaan ang salita ng Diyos. Marami, bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit. Sinabi nga sa atin ng Diyos sa ating lahat, sabi niya sa atin, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang natili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At ang sabi pa dito, mula kay Job, chapter 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh nagbigay, si Yahweh rin nababawi. Purihin si Yahweh. At sinabi ng Diyos sa atin sa 1 Timoteo chapter 6:7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga tao na layo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So mga kapatid, mula sinasabi ng Diyos ang katotohanan, hubad tayong sinilang, hubad din tayong nilisan papanaw. At hindi lang yon, ang Diyos nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Ibig sabihin, sa totoo lang, ang tao pala kapag humiwalay kay Lord, nawawalan ng halaga ang buhay. Kasi imaginein mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay at kung anong meron ka ngayon, kasikatan, katanyagan, trabaho, o anumang meron ka,
Hindi yan dahil sa'yo, kundi lahat ng yan ay nagmula sa Diyos, nanggaling sa Diyos. At kung nais nating mamunga ng marami ng sagana, huwag tayong lalayo kay Jesucristo. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Alalahanin natin, sinabi nga ng Diyos, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. So, ibig sabihin, akala ng tao, maraming tao dahil sa kayamanan, sa pera, nalalayo sa Diyos. Nawawala sa pinakapuno ng buhay. Dahil sa kayamanan, dahil sa pera, ang tao walang oras, panahon sa Diyos. Hindi naman masamang magtrabaho. Hindi naman masamang mag-ipon. Ano ang masama? Na dahil sa pag-angad na yumaman, hindi niya nakita, nakilala ang Diyos dahil sa kaabalahan niya sa buhay. Maraming tao busy. Kaya nga, ang tanong, umabot na tayo ng 20 years old, 30 years old, o 40, 50, 60, 70 years old, anong natutuhan natin sa buhay? Na sanang ang natutuhan natin sa buhay, na without God, we are nothing. At kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sino man. Kaya nga kapag ang tao nalayo sa Diyos o lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ang buhay niya malungkot. Tandaan po natin, pag hindi tayo marunong, pag hindi natin sinurrender sa Diyos ang lahat o pinaubaya sa Diyos ang lahat, ang buhay ng tao malungkot. Pero sa taong tunay na nagtitiwala sa Diyos, tunay na nanalig sa Diyos, malaya siyang ibigay ang oras panahon sa Diyos. Malaya siyang magmahal, magpatawad. Malaya siyang tumulong magkawanggawa. Kasi bakit? Dahil naniniwala siya, nagtitiwala siya na kung ang Diyos nagbigay sa kanya ng lahat, ang Diyos din na magbabalik ng lahat. Kaya wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Kasi bakit? Dahil sa Diyos, walang imposible. Kung ang pinanghawakan mo pera, kayamanan, trabaho, tandaan natin, ang tao malalayo sa Diyos kung hindi mo pinanghawakan ang iyong pananalig, paglilingkod, pagtitiwala sa Diyos. Kung ang pinanghawakan mo ang iyong trabaho o ang kayamanan sa mundo, tandaan natin, ano nangyayari sa tao? Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling na empleyado, kung ikaw ay nagkasakit, papalitan ka rin kagad. Kahit na ikaw pa ang pinakasikat, darating ang panahon, mawawala din ang kasikatan. Kahit na ikaw pa ang makapangyarihan, after 10 years, ilang taon, iba na ang nakaupo. Ibig sabihin, ang hinahangad ng tao ng mga bagay sa mundo ay nawawala, kukupas, magalaw, masisira. Na dapat ang hangarin natin ay manatili tayo sa Diyos, manatili tayo nakaugnay sa Diyos upang lahat magagawa natin. Na sa panahon ng Bagyo Unos, wala kang takot, wala kang pangamba, may laban ka. Kasi taglay-taglay mo ang malaking pag-ibig pananalig. At yan ang magbibigay sa iyo ng lakas upang tumindig ka at bumangon. Subalit kapag ang tao nawala ang faith sa Diyos, dahil hindi siya nakinig sa Diyos, guguho ang lahat. Amen? Kasi sabi nga ng Diyos, paano ba tayo magkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos? Kasi kailangan natin ng malalim na ugnayan, relasyon sa Diyos upang manatili tayo sa Diyos, sa puno ng buhay. Amen? At para tayo manatili sa Diyos, kailangan natin ng malalim na ugnayan, relasyon sa Diyos. Kaya nga ginagawa ng Panginoong Hesus, sinabi niya, pinuputulan niya ito at nililinis para mamunga tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, para tayo ay maging masigla,
Mamunga tayo ng pag-ibig, kapayapaan, mamunga tayo ng galak, sigla, at pag-asa. Kailangan pala ang tao makinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Dahil ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ito, kasi sinabi ng Diyos, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng kanyang salita. Amen? Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, para maging malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, we have to listen to the Word of God. Dahil sabi nga Diyos, hearing the Word of God, faith comes from hearing the Word of God. Kaya hindi mo pwede sabihin, nanatili ako sa pag-iibig ng Diyos kasi, pupunta ako sa simbahan. Mahalaga magsimba, mahalaga manalangin, mahalaga mag-grocery. Pero baka nakakalimutan natin, bukod dito, mahalaga rin ang makinig sa salita ng Diyos at maniwala sa mabuting balita ng Diyos upang tayo ay manatili sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, ano-ano ba ang aral at tuntunin ng Diyos? Kasi sinabi ni Lord sa atin, ang sabi niya sa atin, sabi niya, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa pag-ibig, sa aking pag-ibig. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko mga utos ng aking Ama. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, para pala tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos, kailangan tinutupad natin ang utos ng Diyos. Amen? So, sa buhay natin, anong batas ang ating sinusunod? Maraming tao sasabihin nila, mabait naman ng Diyos, hindi mo na ako magsisimba. Kaya ang tao nalalayo sa Diyos kasi hindi nila nasunod ang pinakamahalagang batas. Ano bang pinakamahalagang batas? Sabi ng Diyos, ang batas ng Diyos ay batas na walang hanggan. Ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. Ang batas ng Diyos, kapag sinunod ng tao, liligaya ang buhay. Ang batas ng Diyos ay nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Amen? Kaya pala, kapag ang tao nakinig sa salita ng Diyos, mauunawaan niya ang buhay. Na kaya siya dumaranas ng hirap, pagsubok, kasi ito ay daan ng Diyos para linisin tayo ng Diyos upang lalo tayong mamunga. Paano ka manatili sa Diyos kung takot ka naman magpasan ng krus? Kung takot ka naman magsakripisyo? Alalahanin natin, ang daan ng tagumpay, ang daan ng kaligtasan ng buhay upang manatili tayo sa Diyos, sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, kailangan dadaan tayo kay Jesucristo. At ang daan ni Jesus, daan ng pagtitiis, daan ng sakripisyo, daan ng pag-ibig, daan ng pagpapatawad, daan ng habag, ng malasakit, pagtulong, pagkakawanggawa. Upang manatili tayo sa buhay na ganap, na kalugod-lugod sa Diyos. Pero kapag ang tao dumaan sa daan ng kasalanan, anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin di ba? Bakit ang tao hindi magawang tumulong magkawang? Kasi natatakot silang maubusan. Pero sinabi ng Diyos sa atin, sabi niya, gamitin niyo yung kayamanan sa pagkipagkaibigan, maubos man ito, may tatangkilik sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ito ay aral at turo ng Diyos. Napakasimpleng unawain pero hindi matanggap ng tao. Kasi ang gusto nila ang kanilang sinusunod. O kaya sinabi nga ng Diyos, Diablo ang iyong ama. At tatandaan natin, ang Diablo ay mamamatay tao at sinungaling. At kung tayo matalino, mas pipiliin natin
ang salita ng Diyos, ang turo ng Diyos, dahil ang Diyos nagsasabi ng katotohanan. Ang Diyos nagsasabi ng daan ng buhay. Tinuturo niya ang daan ng buhay. Kasi ang nais ng Diyos sa atin, mabuhay tayo, hindi tayo malanta. Kapag ang tao nahiwalay sa Diyos, nalalanta tayo, natutuyo, at doon puputulin tayo, itatapon sa apoy. Di ba kapag may halaman ka na nahiwalay na sa puno, natutuyo na to, nalalanta, anong ginagawa mo? Di ba pinuputol mo na at yung iba ginagawang panggatong? Ganun din sa tao. Kapag ang tao nahiwalay sa Diyos, nawawalan ng halaga ang buhay. Dahil ang kabuuan ng ating buhay ay nasa Diyos. Ang kaganapan ng ating buhay ay nasa Diyos. Kaya huwag tayong hihiwalay sa Diyos upang magawa natin ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka magiging Superman. Ano ibig sabihin ng Diyos? Magagawa mo lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagsubok, bagyo, unos, masaya ka pa rin, nakataas kamay mo, nagpupuri sa Diyos. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, sa kabila ng anumang pang-aapi sa'yo, pang-aapak, nananatili kang payapa, panatag, dahil ang tiwala mo ay nasa Diyos. Amen? Kaya nga sa buhay ko, sa kabila na ako'y inagawan ng posisyon, ninakawan ng posisyon, tinanggal sa trabaho ng walang katarungan, pero hindi nila nanakaw ang peace of mind ko. Ang sabi ko, okay lang Lord, hindi ko naman madadala sa langit ang posisyon. Ang mahalaga, manatili ako sa Diyos. Ang mahalaga, makarating ako sa langit. Kaya ibig sabihin, huwag nating hayaan na dahil sa mga bagay sa mundo, lalayo ka sa Diyos. Na dahil sa mga alalanin sa buhay, na walang ka ng oras panahon sa Diyos, ikaw malalanta. Kaya may tao na nalulungkot, nalulumbay, litulupaypay. Kasi bakit nawala sa Kanya ang banal na Espiritu Santo, ang gabay ng Diyos. Kaya sa araw na ito, sinasabi ng Diyos ang katotohanan na tanging na kay Jesucristo. Kung nais mong mabuhay, kung nais mamunga ng sagana, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. Manatili ka sa aral at tuntunin ng Diyos. Bagamat masakit tanggapin ang katotohanan, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Alalanin natin, ang aral tuntunin ng Diyos, yan magbibigay sa atin upang maging masunurin tayo sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi bago tayo magtapos, ano ba ang ating sinusunod? Minsan sinabi na ng Diyos sa atin, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. At kung tayo ay manatili sa Diyos, tatanggapin mo ang katotohanan na ay kailangan pala manatili. Ayaw ng Diyos na ako ay makikipaghiwalay o kung makipaghiwalay man, hindi na dapat pang mag-asawa pang muli. Kasi bakit? Dahil ang nag-asawa sa iniwalayan ay nangangalunya. Bato-bato sa langit naman, huwag magagalit. Ito ay katotohanan dahil ito'y salita ng Diyos. At tinuturo ng Diyos ang katotohanan upang mabuhay tayo at hindi tayo mamuhay sa mali o hindi tayo mapahamak. Amen? At sinasabi rin sa atin, ano bang tinuturo sa atin ng Diyos? Matuto kang magpatawad, tumulong magkawang gawa. Pero marami pa rin tao hindi matanggap. Pero ang taong tunay na sumusunod sa Diyos, tatanggapin niya ang katotohanan. Ay, kailangan pala magpatawad. Kasi para gumaling ako, para lumaya ako sa gapos ng galit. At magugulat ka, mamumunga ka ng pag-ibig, mamumunga ka ng pagpapatawad. At dahil dito, mamumunga ka ng marami. Anong bunga yan? Hindi milyones, hindi bilyones, kundi ang bunga mo ay kabutihan. At yung bunga na yan ang magiging daan mo ng kaligtasan. Dahil nanatili ka mabuti at matuwid dahil pinanghawakan mo ang iyong pananalig, tiwala sa Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sa ating lahat,
magkaroon tayo ng malalim na ugnayan na relasyon sa Diyos, kailangan nating sundin ng Diyos. Pag araw ng linggo, ibigay mo yan kay Lord. Bukod sa pagsimba, ibigay mo ang Sunday fellowship. Amen? Kasi napakalaga po nito. Uulitin ko, ang pananampalatay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaya lahat, iniimbitahan namin, come and join us every Sunday fellowship, 12:30 hanggang 3 o'clock ng hapon sa Santo Domingo Parish Office sa 2nd floor po. Amen? Upang tayo magkaroon ng malalim na ugnayan relasyon sa Diyos. Magsimba tayo, makinig sa salita ng Diyos. Dumalo every Sunday fellowship. At hindi lang po yun. Matutuhan nating isuko ang lahat sa Diyos upang malaya tayong tumulong, magbigay, magpatawad, at magkawang gawa. Amen? Kaya sa ating lahat, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalahang ng langit at lupa. Sabi mo nga, Lord, kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya Lord, sa mga oras na to, ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo. At sa oras na to, Lord, hawakan mo kami maigpit na maigpit, yakapin mo kami na maigpit. At nawa, Lord, ipagkaloob mo sa bawat isa ang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Ano man ang dalangin ng bawat isang nanood, nakikinig, ipagkaloob mo. Sabi mo nga, Lord, higit sa lahat, pag sumakitan yung pagarian kayo ng Diyos, ano mahilingin nyo, ipagkakaloob ko. Kaya Lord, maghari ka sa aming puso, sa aming buhay, ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, sigla, pag-asa, paghabag, malasakit, upang nasa ganon, lahat magagawa namin. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You're watching ETVN Philippines.